Ilang oras mula po ngayon, inaasahang magla-landfall sa ikatlong pagkakataon ang Bagyong Pablo sa Northern Palawan. Ang latest sa Typhoon Pablo, ihahatid naman po sa atin ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Connie. At sa mga residente at pati na po yung mga kapuso nating nagbabakasyon ngayon sa Palawan, maging handa at alerto po sa inaasahang malakas na hangin at pag-ulan maya-maya kapag nag-landfall na dyan ang Bagyong Pablo. Sa storm track ng Weather Central, inaasahan po na tatama, lalong-lalo dito sa may northern part ng Palawan, ang sentro ng Bagyong si Pablo at yan po ay inaasahan ngayong umaga at pagdating ng hapon, nakatawid na po yung sentro papunta ng West Philippine Sea. Dahil dito nakataas ang Public Storm Warning Signal number 3 sa Northern Palawan kasama na ang Calamian Group of Islands. Signal number 2 naman sa iba pang bahagi ng Palawan, gayon din sa ilang probinsya ng Visayas gaya ng Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol, Siquijor, Southern Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental. Signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Luzon gaya ng Occidental Mindoro, Lubang Island, Oriental Mindoro at Romblon. Signal number 1 naman din sa Aklan, Capiz at rest of Cebu. Gayon din sa ilang pang probinsya sa Mindanao gaya ng Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Camiguin. Kaugnay naman ang flash flood sa Compostela Valley. Nangyari po ito dahil sa malalakas na pag-ulan. Ito po yung mga pag-ulan na nandoon sa may itaas ng bundok na kapag naipon ay biglang bumababa patungo sa kapatagan at siyang nagdadala ng napakatataas na dami ng tubig. At inaasahan po natin na sa mga susunod na oras ay papaunti na po yung ulang inaasahan dito sa malaking bahagi ng Mindanao dahil nakalagpas na po dyan yung sentro ng bagyo. Kaya po may mga pag-ulan pero mas mahina na lamang kung ikukumpara mo kahapon. Samantalang dito naman po sa Visayas, nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi pero ang ulan po, ang konsentrasyon ay nandito na sa may kanlurang bahagi. At dahil kumikilos nga ang Bagyong Pablo papalapit sa Palawan, asahan na po natin yung malalakas na pag-ulan dito sa Palawan, lalong-lalo na sa northern part. Kasama na po yung ibang bahagi ng Southern Luzon dahil din sa epekto ng bagyong si Pablo. At dito sa Metro Manila, asahan po natin na magiging makulimlim at mataas ang possibility ng pag-ulan kasama na ang ibang bahagi ng Southern Luzon, Connie. Yes, Mang Tani, kahapon po ay nabanggit ninyo na may posibilidad na mag-U-turn yung bagyong Pablo sa may Luzon. If ever mangyari yan, Mang Tani, ano yung mga posibleng lugar na tatamaan ito? Sa ngayon, Connie, ang posibilidad na ito'y nakikita natin, ito yung sentro ng bagyo, ang pangkaraniwang mangyayari dyan, ito ay lalabas patungo ng West Philippine Sea. Pero may mga ibang numerical models, ito yung iba pang forecasting tools na ginagamit ng ating mga forecaster, na imbis na dumiretso ng West Philippine Sea, ito ay liliko, kukurba at posibleng tumungo ng Luzon. Pero itong senaryo na ito ay mababa pa yung posibilidad. Pero isa sa mga tinitingnan natin dahil magkakaroon ng paghina yung subtropical ridge na siyang pumipigil pa sa bagyo para mag-recarve. So yung sinasabi natin, isa lamang sa mga senaryo na pwedeng mangyari at ito yung ating tinitingnan, Connie. Alright, maraming salamat po sa inyo. Okay, Connie, at para sa iba pang impormasyon tungkol po sa Bagyong Pablo, bisitahin lang ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.